Anong masasabi mo? Mapagpalang araw ng Lunes Kapanalig, kapistahan ngayon ni Santo Toribio ng Mogrovejo. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao at pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Dinala naman ng mga guro ng batas at ng mga Pariseo ang isang babae na huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa gitna at sinabi kay Jesus, Guro, huling-huli ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ng ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo? Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maisakdal sila laban sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, Ang walang sala, ang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alisan magmula sa matatanda at siya'y naiwang mag-isa pati na ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo? At sumagot siya. Wala, Panginoon. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Ibinahagi po ni Sister Aida Adriano ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa Ebanghelyo ngayon, ginamit ng mga Pariseo ang batas sa babaeng nahuling nangangalunya upang mahulog sa patibong si Jesus. Subalit ginamit ni Jesus ang sitwasyong ito upang ituro na ang awa ng Diyos ay mas mahalaga kaysa legalistikong pagpaparusa. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na huwag tayong mapanghusga dahil walang sino man ang may karapatang batuhin ng bato ang ating kapwa. Walang lugar para sa paghatol sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi yun ang ating tungkulin. Ang ating tungkulin ay ipakita sa iba ang pagmamahal at habag ni Jesus sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Sa ating karanasan, nakagawa rin tayo ng malaking pagkakamali o kasalanan na tila ba walang kapatawaran. Lahat tayo ay nakakaalam kung gaano kaganda ang pakiramdam kapag pinatawad tayo sa isang bagay na nagawa nating mali, di ba? Kung mas malaki ang kasalanan, mas malaki ang ginhawang nararamdaman natin kapag ang kasalanang yon ay pinatawad. Ang kwento ng babaeng nangalunya ay nagpapakita sa atin ng hindi kapani-paniwalang kapatawaran at habag na mayroon si Jesus. Bilang kanyang mga alagad, dapat tayong matuto sa kanyang halimbawa at ipakita sa ating kapwa ang kapatawaran at habag na ibinibigay din sa atin ni Jesus. Hindi niya kinonsinti ang babaeng nangalunya, bagkus ay nag-alay si Jesus ng bagong direksyon at bagong buhay. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ito rin ang kanyang hamon sa atin, panibagong simula. Panginoon, turuan mo akong magbalik loob sa iyo at mamuhay ng tapat ayon sa kalooban mo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels.
Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.